Hello comics people, ako si Mel Kasibit and welcome to Indie Comics Podcast Live. Kasama ko ulit si McCoy and a special guest natin tonight, si Miss E.K. Gonzalez, also known as Comic Ninja. Ayan, welcome to the show again. Hello po. Suking-suki si E.K. ng Indie Comics Podcast. Simula nung nag-umpisa pa lang ang IKP, na-interview na natin yan hanggang 2026. So, nakita ni EK ang ano ba yung difference, EK, nung time na na-interview kita noong 2016 sa ano pa yun, SMX. Book fair yun. Ngayon, book fair. MIBF. Tapos book fair yun. MIBF ulit. And ano yung main Grabe, difference? Tagal na nun. Grabe. Yun. Main difference na napansin mo sa comic scene noong 2016 at ngayon 2026? 10 years. Hindi masyado sa sa comics, pero ang mahal na nabilihin. Yep. Same sa comics, ganun din. Yun. Dati, wala kang makikita halos dati ng mga mahigit 1,000 pesos na comics. Ngayon, ang dami na. Oo, dati yung 700 at 800 na comics, ganito kakapal, ganyan. Ngayon, ang 700 normal size books na lang. Budget mo dati, 2,000 for the whole, 2,000 for the whole event. Ngayon, ilang libro na lang mabibili mo sa 2,000. Ganun. Hindi, stickers. Oo. Dati, yung 1,000, marami kang mabibili. Ngayon, kahit baka isang book na lang. Do you think that's more parang marketplace, parang mahal na ang magpa-print, mahal na papel, o is it more na parang nirealize ng mga artists na dapat nag-charge sila ng malaki para sa trabaho nila at hindi dapat nila binibenta na parang pipitsugin yung talents nila? I suspect for most people sa both major events, the first one, ganun. Yan, yung medyo mas mahal na ang lahat ng bagay-bagay, including printing. Yan. Pero that said, meron din kasi yung yung current na rising na group ng komikero, yun. Syempre, mas Hi, Sir Mick, yan po. Hey, Mick. I guess yung standards, hindi masyado sa standards pero yung galing do sa mga school na mga pinanggalingan nila, yung ganon, yung mas kaya ng mga budget nila mag-isip ng comics na na glossy print. Yun. Yun. Compared to before na ang initial na naiisipin, Xerox. Yes. Diba? Tama. Xerox pa print sa isa. Ayun. Yung current na mga na mga lumalabas, ayun na. Mas common yung glossy print. Di syempre, glossy print agad, gano'n. Yung hindi lang yung cover yung may color, yung pati sometimes pati insides may color. So yun. So syempre mas mahal agad. Yun. So production cost, no? Yung syempre kapag malaki yung ginastos mo sa printing, hindi mo naman pwedeng hindi mabawi yung ginastos. Oo. Maliban sa syempre yung obvious na inflation, nagmahal na talaga yung bilihin. Ayan. Tsaka pakiramdam ko rin parang nung mga simula nung mga early days ng Comic-Con, parang mas maraming hobbyists na naglalakas loob sumali sa mga events. Ngayon, parang mga graphic designers na susubukan mag-comics o mga film people susubukan mag-comics. So, ibang mindset talaga yung dinadala nila doon sa produkto at sa binibenta nila. True. Ano sa tingin mo, Mick, ang reason? Totoo pa rin yung picture na yan, yung isa. Totoo pa rin yan.
Hindi Ito? ko actually alam kung ano Yan, yung yan. hindi ko nakabutan yung Ay. Mel. Ano ba yung question? Yung yung reason kung ba't mas mataas yung price ng mga comics right now. Okay. Gandang tanong yan. Actually, I think hindi ko alam kung sino naging kausap ko nito before. Pero ako, ang tingin ko dyan, hindi lang yung price ng comics actually, Tomas, pati yung value din, I guess. And overall, kasi yun nga, medyo di ko alam, baka medyo sa events din siguro, or baka dahil dumaan din yung pandemic, or talagang medyo naghanap na din yung mga tao ng something talaga na mas may quality. Although I think quality might be subjective, pero di ba, naman, I think gets niya naman din yun. Oo. Kapansin-pansin din yung average quality ng comics na lumalabas ngayon tumaas din kumpara sa dati. Oo. Is that something you notice sa mga review mo rin? Okay? Oo. Yung wait lang, quality of pic, yun Parang nga, average mas quality. marami yung, wait lang, you just keep the picture there, wait lang, huhugutin ko yung aking, style. Ayan, nawala na si Ike. Pag-usapan natin si Ike habang wala pa siya. Sa totoo lang. Oo. Review ng review, wala namang exam. 10 taon ko na hinihintay yung exam, hindi nangyayari. Oo nga. Buti na yan na walang exam. Buti na yan na walang mga exam sa sa buhay. Kasi Actually, meron pa mga magandang bantay gimmick exams yun, eh. no? Magandang gimmick ng Comic-Con or Comic-Con. Si Ike ang magpapa-exam dahil review siya ng review ng comics. Ay, hindi. Anong comics ang gawa ni ganyan? Kahit ako, hindi ko magagawa yun. Ako mismo, hindi ko kayang gawin, no? Hindi nasagot, ejected 7. Oo. Gusto kong dumating yung araw na kapag may magbigay ng comics characters, hindi lang Darna, Captain Barbell, yung sasabihin ng mga tao. Ang gusto kong sabihin nila yung ako sa dami naman ng characters na nasa utak ko, wala akong maalala. Yung immediately, Yun, kasi yun, nag-uusap ng higher quality na na comics, kaya tinabi ko yung mga bagong bili. So, yung sabihin, when I started, mas common yung ganito, 'di ba? Julian. Julian, 'di ba? Yan. So si Julian medyo naglalabas pa rin ng ganito kahit na yung naglalabas din siya ng mas malaki. Pero ito yung when I started, there were more like this, 'di ba? Yan. Yan na gumagawa ng comics. This is the more common ngayon, 'di ba? Na Snake Tongue, isa dos mga medyo bago. So sorry na BL. BL, proudly BL daw siya. Pero yun this is one of the newer creators. Parang Kawangis yata yung nagpatulong. Sa Kawangis yata siya nagpatulong. Pero this is yung more common presentation ngayon ng comics. So glossy, colored and colored inside. Also, colored interior din. Mahal talaga yan. The whole thing. The whole thing colored, 'di ba? 'Yun. Tsaka mas malaki ba? Is that yung size mas malaki? Average ashcan size. So yung kay Julian is a little smaller. This is roughly the same size nung kay Julius. 'Yun, yung notebook niyang release. Yung your usual ashcan size, pero 'yun, this is the more common presentation that I see. Besides na yung mga yung mga full-on book na, yun na Tapos, more common na rin kahit sa sorry patawad po Rico-san. Hindi ko pa binuksan ko na, hindi ko pa binabasa. Sorry po. Ayan. So kinakampanya ko na rin. Tapos, pero yung more comics are like this. Glossy even inside. Yung yung sa mga compilation at hindi lang yun sa Comiket. Yun. Yun. So
medyo less common na yung ano, yung ginagawa ni Julian na ano, Ashcan. na ganito. Photocopy. Oo, na ano, Xerox or printer na tapos yung paper ano, yung coupon ba? Yun na Colored lang printed. yung Mas yung papel sa cover pero pa Oo. rin, black and white Pero pa rin. yung sa loob, ano pa din. Yun po. Medyo bihira na yung ganito. Mas literary zines na yung medyo gumaganito. So yung mga komikero na nagzizine din na yung written, yung story or poetry, ganon, or photography plus poetry, medyo mas sila yung gumaganito na ano, yung black and white or usual paper na ano, yung insides, yun. Oo. Yun. Pero yung ano, lalo na yung mga medyo mas bago, mas colored. O yan, ayan, buksan natin po. Ito si Sir Emil Flores. May mga utang pa rin ako, Sir Emil. I'm sorry. Pero yung ganun. Yan. This is one of the other, yung common presentations. Ay, it's a book. Sorry, I didn't know it's a book. Pero yan, ito yung other, yan po. Na yung glossy paper ni Sir Emil inside, 'di ba? Yan. Oo. Yan. Tapos text na yung loob. Pero yun, pero ano to not so glossy pa. Yun. Pero ito na yung more common presentation among everybody, ganun. Maganda yung makapal, yung cover, colored. Tapos bihira na yung usual paper, talagang glossy paper na yung presentation ngayon. So, yun. Part of me is yes. Wow, it's very nice. Pero I'm sure may kapalit na halaga yung going to professional printers and getting stuff like this nice. Ganun. Kahit sila gimbal may ganito na colored yung colored yung cover, tapos colored din yata yung loob ng gimbal yung ganun. So everybody tumataas na yung quality nung presentation nila. Kahit si Zina po ng Kawangis 'di ba? Nice glossy cover, tapos si Zina to yun po. Pero yung presyo EK, magkano na yung average ngayon ng mga ganyan? Yun, doon ako ayun ako laging humihingang malalim lately. Kasi nagugulat ako yung presyo ng book noon na 200, 300. Presyo na lang ng manipis na comics. Isang issue na lang ng Oo. Yung wala na, nakatago na sa baba yung mga kids. Yung mga kids na yung mga lately na yung ni-review ko, yung grupo under ni Sir Robert Magnuson. 150 to 250. Yun. Per like this nila nung kids. Oo, nung kids. Pero maganda yung gawa nung kids. Pero yun na yung average na presyuhan. Parang 100 yata si a little less than 1. Hindi, 100. Tama ba? Paki-clarify nyo na lang kay Julian po. Yan po. This is from yung last na Comic-Con na yung sa National. Yeah. Pero alam ko ni-release niya sometime back pa. Yun. Hindi rin naman masisisi yung mga comics creators dahil mahalang booth, mahalang cost of printing, pamasahe pa. Diba? So, wala. May question ako. I don't know if controversial to, or I don't think it's controversial naman. Pero ang question ko lang siguro sa consumer, ano ba ang preference in terms of buying a comic book? Prefer niyo ba rin ba yung on the cheaper side, or you go with the okay lang expensive as long as parang I will naman na expect na it would be a premium purchase. I have a bad feeling na I am not the I am not the best person to ask kasi nga I buy so weirdly. Ganon yung iba yung iba yung asan na yung isa? Wala yung galing sa
Galing dun sa mga veterano. Yan po. So, yung mga ganito na very black and white na ano, na zine pala. Yan po. Zine pala rin po, no, from the ano, yan. Bihira na po to at ano, around 100 po siya eh. Yun. Tapos, ito na yung, ano nga ba? Ito yung mas Magagalit yung average printer kay dyan ano kapag ngayon. Oo, photocopy. ubusan ng tinta yun. Oo, Oo. ayun, 100 daw. Sabi ng, ano, sabi ng tag. Yan po. Yan. Oh, yan, si Julius. Oh. So, same size as the one that I showed kanina. Yan. Mm. Diba? Yan po. Pero So, if you si think of it, Ella. parang Yan po. medyo mura At kahit na si yung Ella, diba? Sa At ganyang kahit si Ella, quality. medyo mas maganda na yung papel. Yun. Kahit na, ano, kahit na ordinary paper pa to. Yun. Pero if you think of it, Yun. 100 pesos is good price yan Tapos ganyan yung O cover. yan. Konti lang tubo Tanungin niyo ni si- ano dyan. Konti lang tubo tanungin ni niyo si ano Julius dyan, kung paano niya ginagawa yun. Oo. Kasi Kasi ako alam ko- usually pag ganyang Yun- price, ulit na sa akin Mm-mm. yan. Tapos Oo. ganyang colored na, ganyan yung quality ng print. Oo. Tapos Mm. usually mga Mm. 100 pesos na ganyan, nasusulitan na ako. Mm-mm. Oo. Oo. Pero, ano, yun. Pero to answer kasi your question I am probably not yung not the person na usually bumibili. Mas ano pa rin sa akin kasi, yung whether ganito kasimple or ganito ka-complicated, give me a good story. Oo. Ganon. Yan. Tama naman. Kasi meron yung mga magaling magbigay pa rin ng story yan Mm. ng kahit na hindi complicated ang ang presentation niya. Meron naman din sulit sa kanila yung complicated na na presentation na sulit yung bayad dun sa dun sa full color print. Meron si ano ba to? Yung isa dun sa mga more artistic na presentation, Pepe Santos nga ba yun? Yun. Huminga ako talaga ng malalim, 800 pesos yung binili ko, pero yung yung kahit na very abstract yung presentation, ang galing nung niya, pagiging art comic niya, gano'n. Oo. Pero talagang huminga ako ng malalim. Ganon. Yun yung current ko. Isipin nyo yung Situation ko. Isipin nyo yung sa mga nanonood na gustong mag-comics. Isipin nyo yung 13 na na-adapt sa Netflix. Nagsimula siya sa Ashcan, photocopied comics siya. Oo. Yes. At tingnan nyo naman na siya ngayon. So ang nangyari, photocopied comics, na-pick up, kinumpay nila as a book ng Visprint ngayon, Avenida. Tapos, na-pick up dahil maganda yung quality. So, babalik lang talaga tayo dun sa good story, good quality. Kapag maganda yung ginawa niyong comics, kahit photocopy lang yan, may potential yan na maging mainstream at kumita. Oh, yan. Ito yung pinaka-photocopy na kinuha ko, 200 pa rin to. 200 yun. pesos. Pero si Sir naman to, yung yung Old school. kilalang komikero na, oo. Yes, Yan. OG. Sa mga OG na Oo. comics writers. Oo, 'di ba? Yun. Mm. Yan. So parang nung ako, medyo 200, pero nung okay, fine. Tanggap ko. Yun Magandang- din po. Yun. I-follow up yan sa kasi may mga naghahanap ng ganyang style na comics sa ang nami-miss ko yung mga comics na yung drawing nila hindi anime, hindi cartoons. Ang gusto ko yung dati. Yan na. Bili tayo. Nasa gawin ni Sir Library Angelo. Yan. Baka hopefully Sige. may ilang copies pa siya. Oo. Sige Makoy, ano yung sinasabi mo kanina? Ay, tanong ko lang sa follow-up doon sa tanong ni Mick. So, pag pumupunta ka sa isang event, meron ka set budget, paano mo pinipili? Ano yung criteria mo para sabihin, sige, ito bibilin ko to, ito bibilin ko to? Usually lately kasi nga mas masakit sa bulsa. Hindi, I guess ang lang po, yung parang lately parang
nakikita mo yung usapan sa news na ano, ang minimum wage ay this much, gano'n po. Pinag-aawayan pa yung 85 pesos na increase, gano'n. So parang yung everyday nagpapasalamat ako dun sa that the sweldo I have can still support you guys. Maboy Pero CK. since ayun. Pero mas bibili ka pa ng kahit hindi pa ako masyado nga yung mga problema ko sa life is not as much as a lot of other people na pamilya, renta, kuryente, gano'n. Pero yung nararamdaman ko pa rin yung sakit sa bulsa, gano'n. Kailangan ko bumili ng gamot, gano'n. So lately, na umiikot ako both for Comic-Con and Comiket. Yung umiikot ako ng isa na isang talaga, yung isang ikot na walang bibilin. Kung bibili man ako nung unang ikot na yun, talagang kilala ko na. Sila Julius nga, sila Doc Carlo, kayo, yun, ganyan. Yan, pero kung gipit na gipit ng budget, kahit yung mga sobrang kilala ko na, iikot muna ako ng isang buo. Tapos, wait lang, book naman to, pwedeng bilhin sa Shopee, gano'n. Yun, medyo nagne-negotiate na ako ng gano'n. Yun, marami akong hindi nabili nung Yeah. Peak Off, doon ako nalungkot. Yun, kasi nga Actually, na-prioritize ko yung kids. Yun. Kudos sa Peak Off kasi yung mga pinoproduce nilang mga books, quality talaga yung story and art. Except sa time Yun, hindi na oo. tatanggal-tanggal yung mga pages. Doon ako nalungkot Yung May bukod mga- doon may sa mga- books ng Comiket na nilabas nila. Pati yung mga Ashcan, ang dami kong hindi nabili, nalungkot ako. Ganun. Yun. Mga usapang budget lang. Ganun. Yeah, pero yun, basta gawa lang kayo ng gawa. Kahit na mura yan or mahal yung production. Basta maganda yung story, bibilihin na yan ni EK. Nako, yun nga. May question ako para sa inyo, Makoy and Mel. I mean, generally for creators. Sige, so nandun nakuha natin yung perspective of the buyer. Pero sa ating mga creators, paano nyo ba kino-consider yung pricing ng comics? Paano nyo siya lagi nyo ba tinitignan na hindi, I'm worth every penny, deserve ko gantong presyo? Or kino-consider nyo ba lagi na kailangan maging as much as affordable as possible? Alin yung dito sa dalawang na yun? Ikaw, Makoy. Ako muna. Ako, simula pa lang gusto ko magsulat at maggumuhit para mabasa yung gawa ko. So as much as possible, kung kaya kong ipamigay yung comics lang na hindi nalulugi, pamimigay ko eh. So, ako dati doble. Ewan ko kung ano na ngayon, pero dati kung magkano yung photocopy ko, dodoblein ko, tapos gano'n ko ibebenta. Ngayon, dahil medyo sinuwerte ako na publish kami ng Comiket, minsan nakaka-free table ako. Kapag gano'n, free table, wala naman akong gastos, kahit puhunan na lang, bibenta ko yung comics ko na singles para lang makaabot sa bagong mata. Pero tapos kung nagustuhan nila, pwede silang bumili ng novel, tapos yung graphic novel, meron akong royalty, kikita pa rin ako kahit paano. So, yun. Kung ako tatanungin, mas priority kong affordability kaysa sa profit. Oo. Ikaw, Mel? Ako rin, same answer kay Makoy. Oo. Kasi ang ko noon, basta kapag nagpo-photocopy ako, times 2. Kasi photocopy price lang naman yun. So kung halimbawa ang puhunan ay 15, bebenta ko ng 50 or 30. Ganyan. Pero ngayon kasi, medyo mahal na talaga ang printing kahit na black and white na ang mahal-mahal na. So yung mga ganito, yung mga naka-flash sa screen, kapag ako ang magbebenta, mga 150 yan or 100. Yun na yung presyo niya. And honestly, hindi nababawi yan yung puhunan sa printing at yung bayad sa table hindi talaga siya nababawi Pero ginagawa lang talaga natin siya for passion and love for comics. Kaya ayun, saludo sa mga comics people na laging nagpo-produce ng comics. Ayan. Ikaw ba, Mick, paano ka mag-price ng comics mo?
Yeah, actually, same din. Actually, yun nga, sabi ni Makoy, gusto ko rin din pamigay na nga ng libre kung hindi lang din talaga Oo. ginagastosan eh. Pero ako siguro, ayun, pwedeng 50% din. Pero minsan kung medyo ano naman din ng budget, I mean kung kaya naman ako makakapag at least parang 30% lang na markup, okay lang din. Kumbaga parang ginigauge ko lang din yung hindi naman sobrang lugi. Oo. Oo. Pero ma-consider din na medyo kumbaga parang kahit hindi nyo magustuhan, at least hindi kayo magsisisi na binili nyo. Parang ganun. I mean, kumbaga, syempre, ayun, again, ano naman din. Oo. Ayokong ipamigay. Ano lang din, para fair lang. Parang Ayoko rin ganun lang. ipamigay ng libre kasi napansin ko. I mean, kasi Napansin ko pag pinamigay mo ng libre, hindi nila na-appreciate. Actually, hindi. Parang ano din dyan kasi pag inisip mo naman na pag pinagay mo ng libre, baka magiging impression is parang di mo vina-value yung sarili mo gawa. So parang okay din naman na at least ano. Pero ano yung revenue parang sa akin kung hindi ka man mag-enjoy, at least hindi ka rin logi, hindi ka magsisisi na bumili ka. Parang gano'n. Yung sinasabi ni Mel, ano yun eh, parang economic fact yun eh, talagang kapag mas mahal, mas pinakahalaga nila kahit pangit. Parang yung mga designer goods, mga designer cars, mga oo, di naman talaga sila quality. Yeah. Pero dahil mahal at dahil NFT. lang yung pangalan. And I think parang yun na rin yung nagiging ano ngayon, ano, gano'n na rin yung parang, hindi ko naman ang term doon, parang yun na rin yung nagiging parang nagiging ano natin as creator, gano'n na yung parang mindset din na ano. I guess ganun din siguro sa mga readers or din sa mga bumibili na parang mukhang premium to kaya ganito yung mahal. Pero again, syempre budget wise, you have to ano din na premium ba talaga to, parang ina-evaluate mo siya. So again, may leading question ako doon. So yung mga ganun na ano, yung pag tinitingnan natin yung isang comics or isang graphic novel sa presentation wise, and makita na nga natin ng presyo niya, like for example mga 800 nga siguro, ganun ka-expensive. So paano nyo inaano yung paano nyo siya ini-evaluate na okay, bibiling ko to kasi I think parang yung price niya ano to, parang aligned naman to sa ano, na parang I think ayun ano. Si EK muna. Yes po, napaisip ng matagal na ako. So, yan po, humihingi ako ng tawad kasi nga FB nga pala din papasukan to. Ito yung mga ano ko yun, no? Mga advocacy in life. Yan po. Pero, tapos, yes, nanonood ako paminsan-minsan ng palabas. And also, I comment on them. Pero medyo bihira na for the same reasons na mahal ang bilihin. Yung kasi nga, yung bumibili ka pa rin naman ng libro, so, yung, ang tawag nito, yung, di ba? Yung parang, I guess, bumibili naman ako ng book from Adarna House, from Comiket, from ganun. So, yung more or less, nararamdaman mo naman, ano yung mga, yung average book price nila, yun sa mga ganito, yan po, given yung printing paper, given decent book cover. So nakikita mo yung mga average prices. So medyo nabe-base ko yung yung usual prices ng libro. Yung comics, yung ating mga comics publishers ay medyo hindi masyadong nagkakalayo. Kasi I guess yung printing process nila is not too different from each other. So yung mga presyo nila, including yung sa Comiket, hindi masyadong nagbabago. Yun. Tapos ngayon yung mga independent, minsan tumatapat sila sa doon sa ito, to be fair kasi kwento na to. So yung mga ganito pumapantay sila sa yung mga more usual na print na nagpa-publish. Pero kapag din yung kasi nga self-publishing din. So sometimes nagpapataas ng presyo 'yon.
So, yung sa Maharlika na maraming pages, lampas ng konti sa 1,000 pero 'di ba 15 issues worth of ano 'yon, of book. 'Yan. 'Yun yung ano. Pero mas a little higher than 1,000 pero ano, yung ano siya, 15 issues worth of book siya. 'Yun, yung ano na 'yon. This one, ano nga ba presyo niya? Ganun. Yun, mas nakakalimutan ko yung presyo, mas naalala ko yung nangyari. Ganun. Yung sulit ba yung sulit ba yung gano'n. Yan. Oo. Yun. So yan. Ayan. Hindi also pero yan nga. I probably hindi. I will not apologize for yung for the world events that are mentioned in the IG. Yan po. Suportahan pa rin natin yung paglaya nila. yan hanggang doon lang yung sasabihin ko. Yan. Kasi nga FB to. yan. Yeah. Pero yan yung Sobrang yan, ang daming fans niyan. yeah. Muntik na nag-award yan. Tapos yun nga lang ang medyo mahirap siya hanapin kasi nga Ashcan. Tapos na-nominate yata siya for an award. Yan. Yung si Kundiman, yung the magaling one before, si kahit Ashcan siya. Oo. Ito. Oo. Oo, yan. Yeah. Got Maraming an award mga magagaling somewhere, actually. ganun. Ay, oo. Sadly hindi Dun ko nasusundan talaga yung yung mga lumalabas na bagong comics. Kaya yung IG mo yung tinitingnan ko kapag gusto kong magkaroon ng idea. Humihingi po ako ng tawad. Ang dami pa akong utang. Yan. Lahat ba ng binibili mong comics na nire-review mo o paano kung di mo nagustuhan yung comics? Bihira yon. Yan. Mas ganon. Yan. Bihira yon. Yung talagang sa sobrang inis ko. Ganon. Yan. Sa sobrang inis ko ay hindi hindi siya na-review. Yan. Patawad For most of you, hindi ako galit sa inyo. Mahaba lang talaga yung ko. Yung listahan ko, sorry. Oo. Yan. Parang na rin Mahaba si EK kasi since mahaba ba yung TBR ko? I'm sorry. Yeah. Since matagal na yeah, magaling yan. Sakit to, sakit sa dibdib, pero yes, magaling yan. Sakit nga lang. Since, si EK kasi, lagi na siyang bumibili. So, I think alam na niya yung kung magugusto or marireview niya or hindi. So, dun sa initial look pa lang, alam mo na kung ano yung bibilihin mo. Tama ba? O basta binibili mo lang lahat kapag napadaan ka sa table? Tinitingnan ko pa rin at meron pa rin akong mga yung para for a lot of people yung si Julius. Pero si Julius hindi doesn't wala nang masyadong isip-isip yan si Julius yan. Si Julius yan. Pero yung for kunwari yung new bagong-bago sa akin kasi na pangalan. Oo, maganda nga yung harap mo pero titingnan ko pa rin yung loob. Yun po. Doesn't mean na kasi nga yung kinakanervyos nung iba kaya may iniipit yung dulo. And hanggang ngayon I understand. Meron kasing mga tao tatayo sa harap ng mesa, babasahin na yung buo sa harap ng creator tapos maglalakad palayo. Thank you. Yun. Thank you na lang ang bayan. May kasunod ba to? Kailan susunod? Oo, yung ganun. Ako naman hindi. So pag ako umikot, yung ginanon ko ng mabilis, medyo nakikita mo na may pinupuntahan yung yung work. Yan po. So pero it does not mean na nag-sync sa akin kung ano yung ending. Yan. So kaya kaya nabibili siya kahit na ganun. Yun. Yeah. Meron kasi na either because very new or still learning, yun po, na yung kahit yung initial na mabilis ay ganun po. Wait lang, I will think. Yun. So may ganun, yun po. Oo. No matter the style yun, may yun. No matter the style, may may tendency na yung mga may pinupuntahan. Yan po, 'di ba? Ayan, example ulit si Julian na. Si Julian day by day, 'di ba? Yung sabihin walang yung bihira sa kanya yung may yung
from start to finish one narrative. Pero 'di ba, yung for people like Julian na hindi one narrative, uy, may pinupuntahan kahit papaano. Ay, ang cute, yung gano'n. Mm. May pinupuntahan yung yung ano, yung buhay-buhay, ano, yung separate sequences, yun, gano'n. Ganon din yung para yung mga more artistic, yung mga tulad ni Electromilk po na ano, mas poetry yung kind of ano nila. You don't look for ano, straight narrative. You look for ano, yung may direction, yung may theme ba, ganon, yung may Oo. may dating, the whole work. Yan. Yeah. Tingin mo, Yun. Ikay, kailangan ng parang tutorial para sa mga hindi pa nagbabasa ng comics masyado kapag bibili sila ng comics. Kasi baka may mag-e-expect na yung usual comic strip or narrative na Marvel DC style, pero pag binuklat nila, poetry pala, experimental comics pala, tas hindi nila alam kung paano basahin. Kasi may certain I'm not di ba, so- may mga certain rules sa pagbabasa ng comics. Depende. Parang ganito, straightforward lang. Oo. Yun. Oo, yan. Yung karamihan ng mga bagong creator, ganyan. Pero yung mga, meron din yung mga from the colleges, very poetic, ganun, very artistic. Kaya yung I can't remember kung paano ko nag-umpisa na buksan yung mga yun. Pero yung, kasama ka yata doon sa isa sa mga yun eh. Yung nagulat ako, yung ganon, yung some of these people, lalo na yung mga alternative, yung mga tulad ni Shin na Electromilk, parang nagtaka ako, how does this go? Tapos after yung isang mabilis na paspas, wait, this is not my usual thing, pero this is interesting, mga ganon. Yan, so yung, yung mahirap magbigay ng ng tutorial to people kasi yung ako, I read from the whole spectrum of you guys. A lot nung mga pumupunta sa sa both events, may mga specific na gusto. Meron yung mga fans nung mga more zine type literary zine type work. Meron din yung mga fans ng superhero, meron fans ng mga alternative na rockista, may fans yung ganon. So most people find the thing they like, ganon, sa comics events. Yan. So, kaya parang mahirap magbigay ng tutorial kasi nga parang yung merong may gusto ng ganito, merong may gusto ng ganyan. Iba-iba. Oo. Yun. Kanya-kanyang preferences. Ganun. Yeah. Ikay, ito alam ko iniisip na to ng maraming tao. How do maganda you yan, magaling yan. How do you keep your comics? How do you take care of your comics? Naku, At wag akong nababasa mo ba talaga kausapin. lahat? Oh no, Nababasa wag mo akong ba talaga kausapin yung dyan. Naku. Ay, naku. Yung how do I take care of kasi my yung iba comics? nilalagyan pa ng Ay, pa ng mga naku. silica gel. Yung iba Malay tayo dyan. naka-cabinet. Naku, wag akong... There was some time back, tinatanong ko si Tepay, tsaka tinatanong ko si Tepay kung kilala ba nila si Sir Igor Kabab well enough kasi nga in library studies po si Sir Igor Kabab. Kaso parang hindi walang nangyari, wala rin akong lakas ng loob na tanungin si Sir Igor Kabab ng seryosohan kasi nga yung kinakabahan, yung parang naiisip ko na rin talaga bakit. How do you archive all of this? Yan. Meron kasi nga yan, problem ko nga talaga yan. Hindi ako magaling magtago ng kasi yung when I read after which it goes into a box. Yan. It goes into a box. Yeah. Hindi nga yung Orokan na box, yung box. Kasi nga yun yung kaya ng budget ko Balikbayan panindigan box. yung box. Ganon. Hindi naman yung file box gano'n, yung for office files box. Pero yun nga, I know it's not the best way to care for content. Yun gano'n. So nangyayari sa akin yung Kaya yung mga ibang buyers, hindi sila masyadong bumibili ng mga indie na zines
Kasi mahirap siyang i-stock sa shelves. Ang gusto nila yung may spine. Kasi mas Ang isa madali kong- siyang i-display. Tsaka yung mga nilalagay sa plastic. Hindi ako kasing tiyaga ni Danry. Ang isa kong naminis nung panahon na mga nagsiserox lang tayo ng comics natin. Dati, pag nagpapaserox ako ng mga comics ko, nanghihingi ako ng mga kahon nila na lalagay nila ng mga copy yan, paper. So, dati yun doon ko lalagay, yun yung dala ko sa event. Tapos pag uwi ko, doon ko rin tinatago yung mga nabibili ko. Lalagay yung Pero lagi na ganun ngayon eh. True. Kaya yun. Ito, going So, back dun sa tinanong ko kanina, ito yun, tinan mo. Ito yung isa sa examples na medyo artsy na comics. Kasi nung nagkaroon ako... Hindi to si Sir Manix. O nga pala, hindi. Diba? Someone else from yung Antonio nga. Oo. Tapos ito, iba din yung style. Ito, iba din. Tapos ito, mas lalong iba. Sir Apple. Apple, the best. Ang galing yan. Ang galing yan. Ito, Yan, mas magaling din yan. Ay, magaling, tawa ako ng tawa dyan. Pero ang galing-galing nung banat. oo. Yun. Ano nga sana nagets nila kasi Garden Anthology. Nag-isip lang ako. Oo. Okay. Basta pag nabasa mo yung story mo, magigets mo kung ba't yun yung dinala. Nabasa ko na yun. Tawa ka ng tawa, pero ang galing-galing. Tapos binasa ko yung introduction, yung parang forward. Sabi ko, ang galing naman nung forward nito, hindi ko to naisip nung ako yung gumawa. Kasi sabi ng forward parang every one of us are looking for connection, yung similar, ganyan. Oo nga eh. Ang inisip ko lang dito yung punchline eh. Introduce natin yung anthology. So, ito yung The Garden, published ng Storia Studios. Historia. Currently, sila yung Naku, may marami rin akong utang sa Historia na hindi ko pa nabibili. Yung gawa ng mga artist na half semi-comics, semi-art na mga books na nilalabas nila. Ang dami ko ng utang. Hindi pa nabibili. Yun. Ellipsis na binili ko. Oo. Tsaka yung pero yung iba, yung mga mas bago, yung na nakita ko nung art fair, isa pa lang yata of that group yung binili ko. Pero kung bibili kayo ng sa mga comics people dyan or sa mga nanonood, any book from Storia Studios, quality yan. Ganda ng mga, the best. Ganda. Hindi ko lang mabili. Oo. Yung, kung gusto nyo bumili, unahin nyo na to kasi meron akong gawa dyan. EK, why do you think it is important? Ito natanong ko na sa'yo dati pero baka may bago kang sagot. Bakit tingin mo important na magkaroon tayo ng mas marami pang katulad mo na nagre-review ng mga comics? Hi. Marami. Yan. Short answer. Marami na akong gamot. At wala na si Danry. Yan. Those are the honest answers. Yan po. Kasi yung lately, tama naman yun na, nako, wala na rin po siya. Yan po. Yung lately, yung mga nililigawan na mag-review are the book readers, yung book club, book clubs and the book reviewers. Totally not a bad thing, very, very good thing. Pero syempre, yung focus nila is the books. Yun po. So, tama naman din yun. I don't take it from them. Pero yung at kailangan din ng ating mga books. Yung ating maraming books na maganda din na kasi yung they also need their own focus yung ating mga local books, 'di ba? At hindi lang kapag MIBF. Yun. So, pero since nga ang focus nila yung books, so that's only yung Comic-Ket, and yung major releases ng Comic-Con. Yun yung mga nare-review. Yun. So, yun yung yun yung isa sa mga What about the indie comics people like ourselves? yun ang kaya sobrang thankful kami na nag-i-exist ang Comic Ninja eh. Kaya dahil nabibigyan ng chance yung mga yung mga hindi accessible sa mga bookstore, sa mga conventions lang nabibili, ganyan. And yung ginagawa rin ni Jello, na
binebenta niya yung mga Ay, oo. indie comics. Oo. Sobrang malaking bagay yung yung ganung klaseng accessibility. Mm. Lalo na kasi minsan yung mga books na yung Ganda nito. mga releases na maganda yan. Oo. Ano nga ba yan? Yan, kasi si Sir Randy Valiente yan, yung art. Mm. Oo nga, ang ganda. Tapos one of the novel, yung isa doon sa mga gumagawa ng sci-fi, yung yung story, yan. Kaya yan yung result. Yan. Baka, saan ko nga ba nabili yan? Ayan. Yan. Paminsan-minsan, nagbununood din ako ng at nagre-review ng pinapanood. Yan. Yan. Pero casual lang din. Yun. Oo. Sana mas by- marami kasi yung nagre-review sa cinema eh. Yun eh. Yun. Oo. Tsaka sa theater. Oo. Oo. Bakit hindi ka nagpo-post ng mga negative review? Ang dami. Wait lang. Tinatanong lagi. Ako. Tinanong din actually yan nung Comic-Con, yung nung sa National. I don't know, hindi ko hindi pag galit na galit ako. Hindi nyo na lang malalaman, I guess. Yan po. Tsaka kasi nga karamihan do sa binabasa ko is yung mga ashcan yung gano'n, yung alam mo na medyo alam mo na rin by this time yung yung mga pinagdaanan para magkaroon ng ma-produce yung book. comics. Yeah. Oo, 'di ba? So bakit ka not unless talagang 'di ba may there are only a few there are only a few hard lines lang naman with me 'di ba? So if yung gano'n karamihan naman kasi mga hindi yung may concern sa story, may konting concern sa characterization pero bawi sa iba. Mga gano'n, yung walang yung konting-konti lang, yung talagang yung no limited redeeming factor, yung gano'n. Yan. Pero pinakamabait ako doon sa kids for very syempre. obvious reasons. Kailangan i-boost yung confidence nila. Yan. Isang observation sa comics EK, sa comic scene community natin na konting-konti lang yung gumagawa ng mga comics for kids. Is it still true based on your observation? Ang weird na nangyari, so for yung specifically na kids, yung Kwentun is getting off the ground na. So medyo yung Plush Brigade is very cute. Ganon. Tapos so yung Kwentun is starting to get their feet properly off the ground. So medyo mas maglalabas na rin sila nung talagang specifically for kids yun na na content. Yung tulad na nakikita nyo sa akin, yung mga last na review, ang lately nangyayari, yung mga yung mga classes for kids, yan. So ang lumalabas, gawa ng bata para sa bata. Yun. So besides yung mga alaga ni Sir Robert Magnuson, yung stories and stuff, yung mga ganitong bata at yung isa pang bata na anak nung yung anak nung nagngangalang Manix Abrera at yung ito na anak nung nagngangalang Arya Chilabian, magaling, at ni Ma'am Faye Villanueva. Diba? Yung anak nung nagngangalang Makoy, yun yung nangyayari. Yung mga anak niya nun. Meron din mga anak Baby na Zamar tsaka Baby Segovia na gumagawa rin ng comics. Oo, diba? Yun. Ang kulit ni Ulan, anak ni Sir Manix. Ang first release, pa? Abroad? Social, international. Next comic art yung mga, yata, yun. Basta yung nakita ko dumadaan on my feed, gano'n. Tiyempo, nung gumawa ng little comic si Ulan, nasa abroad sila ni Sir Manix. So, yun. So, nag-print nga sila ng ilang piraso. So, foreign convention na nag-release si Ulan. Yung panalo.
As a long-time observer of the local comic scene, what's one trend that you see that you're excited about, and one trend that you see that you're less happy about? Ay, wait lang. Yung trend na happy about ako, yun nga, yung kids. And I guess yung ano po, yung ay salamat siguro. Yung some of the kids na mga alaga ni Sir Robert Magnuson ano na 12, 13. So yung sabihin malapit-lapit na mag-high school. Magka-college din 'yan. Yung Oo. sabihin so yung sila na yung mga susunod na ganyan, yung na yan, yung mga ganito na from the college orgs na na comics. Yan yung next na kinakalungkot ko. Karamihan nung nakikita kong comics from yung college, and early bagong graduate from college or senior high school, college, at bagong lusot ng college. Yun yung isa sa mga medyo hanggang ngayon kinakalungkot ko. After a few times sa yan, maganda pa rin yan. So, Napakaganda. yan. Maglilinger tayo Yan po, dito dahil special. Oo. Go lang Pero yun Ike. nga, bihira yung mga yan tulad nila Sir McCoy na yan, na hanggang ngayon gumagawa. Yung mas marami sa mga students after a while, whether yung kultura natin or kasi nga mahal yung process, yung gano'n, after a few releases ng comics, either usually nagtatrabaho na, yung gano'n, animation, games, graphic design, gano'n. Yan. So, pupunta sa, yung ganun pa rin yung sinasabi ko, yung after they make the comics 1 or 2 times, tapos mawawala, makikita mo sa comics events, both of them. Pero yung comics, yun. Tsaka yung isa, mas marami yung of the college kids na magbo-boot sa events ng stickers. Yun. True. Oo. Mga merch. Oo. I completely understand why. Yun. Pero yun. Kasi admittedly andun yung pera, yung slightly mas mabilis na pera eh. Kasi yung mga pupunta sa ating event din, mga high school, college at yung professional, yung mga budget pang sticker. Yan po, tsaka pang keychain. So yun. Yun. At yan, yung mga nalulungkot din ako sa mga ganyan na naku. So, yan. May isa rin akong major na kalungkutan pero mahirap mahirap i-discuss. Yun. Yeah. Pero this one kailangang ituloy. Oo, Pero gusto ko ideya, din. Kahit na makulit yan. Dahil makulit yan. Sana tumuloy. ano sa tingin mo magagawa natin tungkol dun sa yung sinasabi mo na nagdiningas ko yung mga creators natin na realize nilang hindi viable na hanap buhay? What do you think we can do about that? I'm not sure I have the answers eh. Many of them, patawad lang po talaga na hindi ko kayo nasusundan yung mga many of them, pumupunta sa Webcom, Pinya, Goodlist, yung iba nasa Kwentun, yun. At tsaka tsaka Webtoon mismo yung major at yung tapas, yun. So meron akong paminsan-minsan pag yung patawad talaga, hindi ako nagagawin ng often enough to give all of these people justice. Kasi yung kunwari magre-release yung matagal na palang nasa Goodlist, matagal nang nasa Webcom, bibilin ko as a book from out of Goodlist, tapos wait, where have bakit maganda to? How come I don't know this? Tapos nakikita ko online pala siya. Ganon, webcomic pala siya. Yung ganon. Tapos meron yung nung minsan nagawi ako ng pinya, wait, bakit ang dami na ninyo dyan? Ganon, at maganda yung art. Ganyan. Yun. Parang ito, mas nasa webcomics tong si More Power eh. Kaso nasusundan ko sa sa print, yun. Pero alam ko umaandar-andar pa siya mas online eh, yun. So yun yung yung mas marami dun sa mga ating newer kids na talagang malakas ang loob mag-comics pero online kasi nga
um, less printing to do. Gano'n. Yan, 'di ba? Tapos may Mm. audience ka kahit Actually papaano. magandang Basta matyaga ka lang, oo. magandang point 'yan. Magandang point 'yan kasi yung mga ibang creators na ang reason kaya hindi sila nakakapag-comics ay mahal ang mag-print. Pwede silang mag-publish first online tapos kapag nag-hit Mm. at mayroon ng fan base, pag naglabas sila ng libro, marami nang bibili. Or meron na Mm. silang audience. Mm. Proof of Si concept. Capomax ganyan ang nangyari, parang ang tagal na pala ni Capomax sa ano, sa webcom tapos nung napansin ko nung binili ko na siya yung medyo naka-compile na yung isang ano niya, hindi, una ko nakita online, bakit ang ganda nito? Yung gano'n, ang kulit tapos ang ganda nung art tapos yun ang tagal na pala niya sa webcom bago siya nag-ano, nag-release sa ano, sa yung as Ashcan, oo. Saber Sir King. Oo, yan, mm. So Guys, pag ini-invite ako mag-talk, so nag-invite ako mag-talk sa Kwento, nag-invite ako mag-talk sa 7 Days. Tinatanong ko lagi yung mga bata kung nagbabasa sila ng comics. Every time, siguro mga 2 to 5% ang nagbabasa ng comics. Tapos mga nagbabasa online, siguro mga 20-30%. They're on, yung mga batang nagbabasa ng comics ngayon, they're Oo. online. Oo. And I think Yun. we're not Ako- doing oo. enough to follow them. Ako kasi nga ano nga yung my life being what it is. So ako na yung nagtagal na ako na printed yung ano ko kasi kaya kong dalhin sa trabaho. Ganon. Yung mga Sabagay. alaga ko, I call them alaga. Yung mga residente namin po, pag yung ano, yung nakakaligta, yung ano na nadudula sila paminsan-minsan, mga ano, webcomics, yun ganon. Mhm. Usually manga, pero meron din webcomics mga hindi ko na alam na webcomics. Parang yung iba nagsusunod pa nga ng local eh. Yung ganon. Pero yun, yung the generation after me, oo, talagang webcomics ang ano, nagpupunta. At meron yung iba na sa ating mga komikero, may ano, si Olive Coat, ano, bago ko na, ano, hindi pa nga nababasa yung libro niya. Ano ba yun? Yun ma. Pero malaki ang following ni Olive Coat from Cebu. Yun, sa online. Sa webtoon ba? Yun. Yun. Yeah. So yun, Ayun. kapag gusto nyo mag-comics, pwede nyo itry yung online route. Tapos pwede nyo rin itry yung print if you want to experience. Kasi iba rin yung yung feeling na nandun sa convention, directly na binibenta mo yung comics mo sa mga tao. I think henerasyon na lang natin yung mga ang ganun na pakiramdam, Mel. Yung mga bata, masaya na sila na nasa phone lang lahat. Sabagay, oo. Pero maganda rin, itry lang din nila something different that you can try. Ayun. Ikay, ano yung tingin mong kulang na story na hindi pa masyadong nagagawa? Kasi Filipino mythology, pigang-piga na yan. Superhero, ang dami nang gumawa niyan. Ano sa tingin mo yung kulang na hindi pa masyadong nagagawa? Kahit yung mga Gagawin mo yan, literary, Mel, ah. nagawa na rin yan. Yun. Sige, suggest mo gagawin ni Mel. Naku. Medical comics, kukunti pa. Mahirap kasi ano siya, yung I cannot say impossible kasi nagawa nga ni Tepay, pero ano, yung it's hard to at si Doc Carlo yung isa kasi nga si Doc Carlo yun po yun. So ano, medyo ano siya mahirap panindigan. Ganon. Right ng tama yun. Kasi nga, tulad na nakikita niyo on TV, 'di ba? Madaling magkamali sa sa medical. 'Yun po. So yung hindi ko siya immediately maikakampanya sa kasi si Tepay talagang maraming kausap na na doctor yan. Kaya bukod sa meron ding mga friends na sa tunay na buhay na mga nurse yan. Kaya yung at meron yung system na works for her previously for yung Mactan, yung mga friend, yung close friend circle niya na yung sounding board for the story, ganun. Kaya yun, may ganun, yung maraming layers. Oo. Oo, may ganun talaga. Yan, may mga layers of yung ingat si Tepay
Tapos ano kaya nga medical yung nangyari sa kanya, matagal siyang ano lagi siyang nasa ospital. Kaya yung Mm. yung gano'n, yung feel nung buhay ospital na ano niya, 'yun. So gano'n naman din si Doc Carlo, 'yun. So medyo mahirap na yung parang in the same way din na wala tayong law, wala tayong ace attorney ano. Mm. Kahit may totoong attorney tayo Oo nga 'no, wala pang nagsusulat ng legal ano, comics 'no. wala pa akong nakikitang 'Yun, legal mm. comics. 'Yun, pero that's just top off the top of my head, yung gano'n. 'Yun. So pero medyo mahirap din kasi yung akala niyo yung ginagawa ni Josel Nicolas, yung autobiographical, marami Mahirap 'yun. kasi yung gumagawa literary, yung sabihin yung zine na yung "This is what I feel about life," yung mga ganyan. Medyo may karamihan na 'yan po ayan, okey lang 'yan. Pero yung lakas ng loob ni Josel na na gano'n mag-autobiographical in any format, medyo mahirap kasi 'yun, yung Oo. mahirap gawin 'yun with yung combination ng lakas ng loob and humility na na meron si Josel. 'Yun, Oo, isa sa mga ano 'yan, si Josel underrated mm. na comics creators. Dapat talaga nagiging sobrang sikat ng gawa niya, mahusay siyang gumawa ng comics. Mhm, Sobrang mm. nakita ko yung evolution ng paggawa niya, pati yung art style, paganda Oo. ng paganda, eh. Ay oo, yung umabot siya sa point na nade-deconstruct niya yung comic Oo, panels. ang galing, Panalo, sobrang 'yan galing. po, 'yan po, Oo, Siya siyang master of the form. yeah. mm. EK, 'Yun, sa sa context ng pagiging comics reviewer over the period of more than 10 years, ano sa tingin mo ang pwede mong ibigay na piece of advice sa mga gustong mag-comics na tingin mo makakatulong sa kanila? Ay naku, Miss wait Universe? lang. Miss Universe question naman. Um, Bukod dun sa usual na sinasabi natin na gawa ng gawa tsaka Oo. tipong 'pag nag-umpisa pakitapos, 'yun, Oo. yun pa rin. Pero bukod dun po at hindi ko naman hahanapin po na pakibaba sa ₱50 alam ko naman yung mga so tsaka yung a lot of the changes na in formatting po ngayon, I do not regret yung gano'n, yun nga. Pero, tawag nito, yung ramdam ko bilang reader, yung problema ng lahat ng tao ng Pilipinas na mas mahirap ang buhay ngayon. Marami tayong iniisip Ganda. lahat, 'yun. 'Yan, marami tayong iniisip lahat, marami tayong Mhm. ginagastos lahat. 'Yun nga, ako I am grateful and to be in this position na kaya ko pa na na bumili kahit na humihingang malalim na ako ng mas madalas. Pero mas marami sa ating mga kababayan ang hindi. Hirap na nga sa pagkain, 'di ba? 'Yun, as part of my job, hindi nawawalan ng tao na nababalitaan ko natutulog sa sidewalk, yung gano'n. So, 'yun, yung we have to deal with the yung realities of life na ganiyan. So, therefore, since ganiyan nga, ang comics natin is still restricted to to the major regions, NCR, Cebu, Iloilo, maybe Dumaguete, yung gano'n. Mm. Pero lumayo ka lang ng konti Wala na. dun sa mga circles na alam natin, ah, mahirap pagkain pa lang, gano'n. So yung um, yun yung kalaban nung ating yung para mas makilala ng taong bayan, 'yan po. So 'yan. Alam ko rin, mahirap yung mga sagot sa mga tanong. So,
kung ang way na makikita yung mas marami is yung online, yung parang yung Wattpad kasi maraming nagbabasang Pilipino. Wag mo nga lang hanapin lagi po na bibili kasi nga ano ang buhay nga natin mahirap kahit pagkain pa lang. So yung ano, yung kaya nating gawin para mas maabot ng mas marami na Pilipino yung ating ginagawa. Lalo na ano, 'yan, so not just yung webcomics, pati library, pati, yung ginagawa ni Sir John ginagawa ni Sir John na pinapakilala ang comics sa school, 'yan, yung mga ano tapos mas nagpapakita hindi lang sa MIBF pero yung mga events sa ibang region, 'yun, yun, yung ano po, hindi ko alam yung mga sagot sa mga tanong, pero yung pare-pareho tayo na yung mahirap maging Pilipino ngayon. So sana magtulungan pa rin tayo bilang mga Pilipino kung ano yung kaya nating ipaglaban. Yun po. Yan, sana po magtulungan pa rin tayo ipaglaban ng tama. Yan. Sana pala nga, ayun, habang pinaglalaban yung tama, sana po okay lang po kayong lahat po galing sa ating long week po ng puro ulan at marami sa ating mga kasama. Pati yung mga komikero, pinasokan ng tubig yung mga bahay. Yan po. So, that's the life we have to, that's the kind of life na yung mga komikero have to deal with. Yan yung kind ng buhay na ang mga babasa din have to live with. Yun. So, mahirap na ang nag-uusap tayo-tayo lang. Ganon. Medyo mahirap na yung ganon na hindi tayo lalong makikita ng tao na 20 pesos na nga pong kanin, yung bigas, yung pinapanood ko kanina, pipilahan, 'di ba? So yun yung sitwasyon ng ating bayan. Mas pipilahan ng mahaba ang pila box office sa bigas. So mahihirapan na tayo ang pipilahan kung uunahin ng bigas. Yun. Yan. Sorry, ang lalim ng hugot. Yan. Oo. Ayan, Tama yun naman ang yung lahat malalim ng kong sinabi hugot mo, tapos Ike. na. Yun. Very relevant naman lahat ng mga sinabi mo. Kailangan syempre ano yung priority, 'di ba? Ike, ito naman on a lighter note, what are you most happy about sa state ng comics ngayon sa Philippines? Bukod sa may mga bata na gumagawa, may mga bagong bata na gumagawa. Yung mga inabot ko na gumagawa pa rin. Yan po. Tapos or yung kung hindi na gumagawa pa rin, at least sumusuporta na ng iba. Yan po. Yung generation ninyo nag-uumpisa na magturo. Yan po. Tapos yun nga, yung tulad ng pinag-uusapan niyo ng earlier a few days ago po na nagsispread na ng spread the word of the comics goodness si Sir John. Yan po, malaking tulong yun. Yun kasi nga a lot of yung kids nga, syempre ang nakikita nila yung TV. Yun ang nakikita nila sa cellphone. So yung comics na nakikita nila si TK, si Eskai, si Honghang. Tapos pero yung mga tulad ni Sir John, yung nag-emphasize na there's a wider comics community besides yung nakikita nila sa online comics na sa social media. Yun. Tapos yun nga, nag-uumpisa na magturo yung masakit sabihin na generation yung ganun. Pero yung earlier batch ng mga komikero, nag-uumpisa na magturo. Yun. Yan. So tapos may nag-uumpisa ng mag-rise na batch ng kids na na interested. Yun.
So, yung the way they show their comics is a little different kaysa yung inabot ko, yung inabot nyo na kasi nga ang panahon ni no, ni Sir Jerry talagang Pinoy na Pinoy na Pinoy, gano'n. So, yung Oo. current na batch ng kids, since sanay sa webtoon, mga mas international yung mga presentations nila, pero ngayon mas nakikita ko na lumalabas yung magiging mga Pinoy pa rin sila. 'Yun, yung mga ano nila, mga gawa nila. Dahan-dahan yung mga initial presentation na na very international, very Disney, very very Disney, current Disney, hindi Disney Princess, yung current Disney, yung western comics talaga. Medyo nag-a-adjust na, medyo nagbabago na yung work ng mga mas bago at nagiging lumalabas na dahan-dahan yung pagiging mga mas yan, siya ulit 'no. Lumalabas dahan-dahan na yung pagiging mga mas Pinoy nung mga work nila. Yan, tulad nito kahit na medyo mas artsy yung style niya, 'di ba kapatid dito ni ni Milo? Yung gano'n, who made this, I'm not sure. Relative ni Milo. Yung gano'n, very artsy-ish pa, pero yung kwento and yung characters, yung kahit yung mabilis na paspas ko pa lang, medyo mas Pinoy na. Yun. Yung bagong grupo medyo yung bagong rising na mga kids medyo ganyan na. Yun, lumalabas na dahan-dahan yung mga yung pagiging mga Pinoy nila. Yun. That's encouraging. Mm. Yeah, tama. Meron ka bang message, Makoy, kay EK about reviewing comics or in general, kahit ano? Message? Oo. Keep it up. Sana hindi ganito kasi noong simula pa noong panahon ng mga online bulletin board, napag-uusapan na dati doon sa forum ni Sir Jerry yung comics criticism na parang bakit no one's talking about, no one's writing about it in newspapers, walang nag-ano ng comics criticism, paano natin malalaman kung tama ang ginagawa natin o mali. And I think ang naging doon, dahil napaka-konti lang ng gumagawa ng comics noong panahon na yun at parang ang general feeling ay parang mas kailangan natin sa panahon na to ay cheerleader imbis na critic. Na parang imbis na sinasabihan tayo ng mga mali natin, parang mas maganda i-play up yung mga ginagawa natin ng tama. So ayun, do you feel that way also, EK, or ano? Hanggang ngayon, yan yung na kasi nga yun nga yung hanggang ngayon yun yung yung pattern natin. Kasi nga yung ina-explain ko dun sa one of the mommies no kit na nung Stories and Stuff Kids, yung ganon. Because nga yung buhay natin, 'di ba? Hindi tayo yung this generation of comiceros did not have an industry, 'di ba? So kung wari ito, ang usapan ngayon pag umabot ka sa Adarna House, Anino, per book, yung gano'n, 'di ba? Yung per book ang usapan. Pero hindi industry like 'di ba? The West has an industry, Japan and even China and Korea has an industry, 'di ba? So 'yun. So kailangan pa rin encouragement in the way na pa rin siya, everybody does this for love. Yan po. So pag naging dumating na yung reality ng buhay na kailangan kong magtrabaho, kailangan kong mag-abroad, kailangan kong may pamilya na ako na kailangan mauna, yun. Di 'di ba, the realities of life sink in at yun ang mauuna. Yun. So yun. So medyo of the batch of people na after ninyo, mas konti yung ganun na na nagtuloy. Yun, yung yan, yung so karamihan kasi nung medyo nababalitaan ko na kasi na kids, kasi nga yung the generation after you, hindi ko masyado nakilala, pero when I do this is my last booth, this is my last time at the booth, mag-aaral ako sa abroad, or this is my last time at sa booth, mag-a-abroad talaga ako, ganun, doon ako magtatrabaho, ganun, yung
yun, yung medyo dumadalas yung ganun. Tsaka yun, or magtatrabaho sa animation, tatrabaho sa graphics, yung ganun. So yun. So even more, mas konti yung incentive to continue. Yun. Meron pa ring mga tumutuloy, meron pa rin nagsusubok. Nakikita nga po yung ginagawa ng generation ninyo. Pero yun, mas totoo ngayon yung mga hirap sa buhay na kailangan unahin. Yun. Mm. Yun. Thank you very much, EK. Yun. Puro lalalim. Lalim ng hugot. Sorry. Yun. Basta tandaan mo lang, EK, na we are very thankful and grateful sa lahat ng ginagawa mo for the comic scene. Ever since na nagsimula kang mag-review, simula nung anonymous ka pa hanggang sa ma-decode sino ba yung comic ninja na yan. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng karamihan. Oo, hindi pa rin, pero 'di ba, kapag nakita nila yun na ni-review mo, nadi-discover ka rin nila eh. Ayun. Yun. So thank you very much, EK. Thank you, Makoy. And thank you, Mick, kanina. Kahit na medyo may problem na siya sa internet, kaya hindi na siya nakabalik. Anong social platform ang most active ang Comic Ninja reviews? Ay, eto pa rin. Yan, siya pa rin. Itong yan tinitingnan mo. Asa na nga ba yun? Yung paminsan-minsan mine-mention ko na alternate is yan. Is on Upscrolled. Yan po. Ang format niya is not too different from from IG. Mas mahaba yung kanyang word count. So, paminsan-minsan naglalagay, pretty often nagko-cross post na ako doon. Kasi nga, yung last year ko pang sinasabi na bakit ganito itong app na to, bakit ganito yung may-ari ng app na to. yun, paminsan-minsan nararamdaman ko pa rin. Unfortunately, yung audience po ay nasa FB pa din at nasa IG. Kaya hindi ako completely umaalis. Yun. Yeah. TikTok, EK, na-try mo na ba? Kasi parang mas mas nandun yung mga kabataan. Mas nandun sila. Oo, I understand, pero wala akong oras hindi wala sinubukan di ba sinubukan ko mag-YouTube, nahihirapan ako mag-video edit. Yun. Tsaka yung hindi ko nahihirapan ako yung necessary na tititig ka yung this is a good book. Ganun. Hirap akong gawin yan. Pwede namang pwede namang faceless, naka-top down, tas yung comics lang. Oo nga, pero yung similar do sa YouTube, that requires editing na and editing that time that I don't have. Yun, kaya yun, kaya ako hindi pero yung saludo ko dun sa mga nagre-review nga sa TikTok, yun po, yung yung mabilis na may commentary pa, tapos ito yung mga page, gano'n, yung ganung klase, yun. Marami dun sa mga book reviewers, ng comics, nandun, tama? Yun. Yes. I can attest na may epekto sila sa sales. May mga bumibili talaga dahil nakikita nila yung mga videos na mga gano'n. Yeah. So actually, napansin ko rin yan na marami talagang audience sa TikTok. Nandun na talaga sila kasi sobrang toxic na sa ibang mga social platform, especially sa Facebook, na parang attractive yung TikTok sa mga karamihan na So ayun, thank you very much, EK. Sorry, medyo napa-overtime tayo, pero nag-enjoy kami sa usapan. And next year, 2027, update mo na naman kami sa comic review live ni EK. Okay? Hello, sorry talaga. Marami pa akong utang. Hello. Yes, thank you po. Thank you very much, comics people. Thank you, everyone. And please like and subscribe sa Indie Comics Podcast. Bye-bye. Okay. Bye.